Unang-una, naglagay lang sila ng mga bamboo shoots at sinasabi lang nila na, "Ano lang ito, pahingahan lang ng mga mangingisda." Yun lang una, ha. Pangalawa, anong ginawa nila, inunti-unti, tinambakan, tinambakan nila. Pagkatapos, naging artificial island. Pangatlo, anong nangyari nung nagkaroon na ng artificial island sa South China Sea? Napakalaki niyan. Yun na, nag-start na sila na itayo ang kanilang military bases. So ngayon mga kaibigan, gusto nilang dagdagan yan, yung mga military bases na yan. Dahil ang China po, the communist China is a greedy nation. Wala po silang kabusugan at isa lang po ang gusto nila. Ano? Sakupin ang buong mundo. Kapag naitayo na naman nila dyan ang napakarami, no? Another military bases nila, mga kaibigan, sasakupin nila ang buong mundo at kanilang i-indoctrinate ang buong mundo sa kanilang paniniwala sa pagiging komunista. Sasakupin nila ang buong mundo at tayo ay gagawing komunista. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po mga kaibigan, ang mga bansa na gusto ng demokrasya ay nagtutulong-tulong. Hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo ba napapansin, guys? Yung mga bansa ng mga democratic country talaga, mga kaibigan, nagtutulong-tulong. Dito sa West Philippine Sea, kumakampi sa Pilipinas para hindi matuloy ang gusto ng China. Yan ang katotohanan. At yan ang katotohanan na hindi sinasabi sa inyo ng mga Duterte. Kung ano ang tunay na plano ng China. Gusto po nilang sakupin ang buong South China Sea, ang West Philippine Sea at magtayo ng mga another military bases at gusto po nilang sakupin ang buong mundo at gawing komunista ang buong mundo. Para sila po ang maghahari sa buong mundo. Maghahari-harian sila sa buong mundo. Lahat ay kaya nilang gawin, sila ang pinaka-powerful at wala na pong makakapag-oppose sa China. Yan po ang number one na gustong gawin ng China. Kaya kung gusto nyo ng inyong demokrasya, kung gusto nyo na maging democratic country tayo, mga kaibigan, labanan natin ang ginagawang panunupil ng China. Kung gusto nyo na maging democratic country tayo, makakapunta kayo sa ibang mga bansa na democratic country din, makakagawa kayo ng kung anong gusto nyo gawin, makakapagpayaman kayo mga kaibigan. Tutulan natin itong gusto ng China. Tutulan natin mga kaibigan. At kumampi tayo, no? Gawin natin kakampi ang iba-ibang mga bansa na nagmamahal sa demokrasya. Yun ang katotohanan mga kaibigan. Dahil yan po ang aim ng China na sakupin ang buong mundo, i-inject sa buong mundo ang pagiging communist, ang pagiging komunista para sila po ang maghari, pinaka makapangyarihan sa buong mundo. Yan po ang katotohanan ng ayaw sabihin sa inyo ng mga Duterte. Dahil ang mga Duterte po ay nakalin din po sila sa pagiging komunista. Tingnan mo si Duterte, Rodrigo. Ang sabi ni Rodrigo, I'm a left and I will be forever left. Oh. Siya nga ang kauna-unang presidente na communist eh. Kauna-unang presidente na leftist. No? Kauna-unang presidente ng Pilipinas na leftist, komunista, socialist. Oh, yan po mga kaibigan, no? Yan po. At hindi po yan matanggap ng mga DDS, ng mga bobo. No, di ba? So, according to information published by the Philippine News Agency on June 13, 2025, the U.S. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, Nemesis, a coastal vehicle-mounted maritime strike platform, remains stationed in the Philippines and continues to be actively utilized by the Philippine Marine Corps for training. This continued deployment follows its operational use during the April 21, May 9, 2025 edition of Exercise Balikatan and signals sustained progress in Philippines coastal defense strategy under the Armed Forces of the Philippines modernization. Mga kaibigan, ayaw ng China to. Ayaw ng China
na magkaroon tayo ng mga missile system. Ayaw ng China na nagmo-modernize tayo. Ayaw ng China na lumalakas ang Pilipinas. Bakit? Kasi kapag lumalakas ang Pilipinas sa defense, mahihirapan na sila na sakupin ang China, ang Pilipinas. At mahihirapan na din sila na sakupin yung iba-iba pang mga bansa. Bakit? Kasi kapag nag-modernize ang Pilipinas, mga kaibigan, to tandaan nyo ha, mga guys, tandaan nyo to, kapag nag-modernize ang Pilipinas, makikita yan ng iba-ibang mga bansa, lalong-lalo na sa Southeast Asia. At yan na rin ang gagawin nila, mag-modernize na rin ng kanilang mga defense, no? Lalong-lalo na yung kanilang mga maritime defense. At pag nangyari yan, na halos lahat na ng mga bansa sa Southeast Asia ay nagpalakas ng depensa, maging defense natin sa karagatan, diyan na, mahihirapan na tuluyan ang China para angkinin ang buong West Philippine Sea at para angkinin ang buong mundo at gawing komunista ang buong mundo. So ano mangyayari mga kaibigan? Mahirapan na sila. Kasi halos lahat na ng bansa may laban. So ayaw po ng China. Gusto niya yung mga bansa po sa Southeast Asia ay manatiling mga weak, mahihinang bansa. Ayaw ng China na magmo-modernize tayo ng ating AFP. Ayaw ng China na palakasin natin ang ating military bases. Ayaw ng China na magpalakas tayo ng ating mga kagamitang militar. Yan po ang katotohanan na hindi sinasabi sa inyo ng mga DDS, ng mga Duterte. Yan ang katotohanan. Dahil sila po ay pro-China, pro-communist. At alam po nila, binenta na kasi nila yung bansa natin eh. Kapag tayo mga kaibigan ay naging province ng China, ang Davao City ay lalo silang uunlad kasi pauunlad rin sila ng China. Kasi sila nandiyan yung kanilang nandiyan yung kanilang kakampi. No? So yun po ang mangyari, no? Pero tayo po ay alipin na. Wala na pong Pilipinas, wala na pong Pilipino. Alipin na po tayo. Magiging sunod-sunuran. At ang magiging main government po natin ay yung nasa Davao City. Yung mga Duterte. Kasi sila po yung mga tutak ng China. Yun po ang mangyayari. No? Okay. Ano pa? Okay. Yan. So ito pa mga kaibigan, no? AFP on report, US sent another Typhoon missile. The more, the merrier. Yan. Dapat talaga ay paramihin yan dito, no? Paramihin yan para magkaroon tayo ng deterrent, no, sa China para hindi tayo masakop at ang ating West Philippine Sea ay hindi nila basta-bastang sakupin. Manila, Philippines, the Armed Forces of the Philippines, AFP, has welcomed reports saying that another mid-range capability MRC Typhoon missile from the United States Indo-Pacific Command is already on its way to the country. According to AFP person Colonel Francel Margaret Padilla, this would help their personnel train more effectively. Anong sinasabi ng Pangulo natin nung tinanong sa kanya itong Typhoon missile? Galit ang China. Anong sabi ng Pangulo natin? Isa lang ang sagot ng Pangulo natin. Tanggalin nila yung kanilang mga military bases na nakaumang sa ating bansa. Tanggalin nila yung kanilang mga pambubuli, no? Huwag na silang mambuli sa Pilipinas, sa mga Coast Guard natin, sa Navy, sa mga mangingisda natin. Umalis sila dyan. Diyan, sa Baho de Masinloc, atin yan. Umalis sila dyan. At anytime, tatanggalin ko rin yung Typhoon missile. Yan po ang sagot ng Pangulo.
Madali lang naman eh. Gusto niyong tanggalin ang Typhoon missile? Okay, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan sa aming teritoryo. Dyan sa aming mga karagatan, umalis kayo dyan. Madali lang. At huwag na kayo mambuli. Pag ginawa niyo yan, tatanggalin ko anytime yung Typhoon missile. Yun ang sabi ng Pangulo natin. Kaya mga kaibigan, yung aksyon ng Pangulo natin na pagpaparamin man ang mga Typhoon missile na yan at pagmamodernize, mga kaibigan, ang aksyon ng Pangulo natin ay tama lang. Kita nyo ngayon ang China, hindi basta-basta makagalaw. Unlike sa panahon ni Pinoy, ni Duterte, tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang paggawa ng mga artificial island, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga military bases sa karagatan. Diba? Dagat, inangkin, my God. Kung sino pa yung hindi naniniwala sa Diyos, siya pang umangkin sa karagatan. Sino bang may-ari isang karagatan? Diba ang Diyos? Ang Diyos ang gumawa niyan. Pero kung sino pa yung erehes, kung sino pa yung komunista, mga walang Diyos, siya pang umangkin sa creation ng Panginoong Diyos. My God! Dapat nga, hindi sila umangkin ng karagatan kasi wala silang Diyos Hindi sila naniniwala sa Diyos. Diba? Kaya mga kaibigan, tama lang itong ginagawa ng Pangulo natin, no? Tama lang yan. Yan. So dati, silent si Sara sa pambubuli ng China at sa West Philippine Sea. Pero all of the sudden, nagsalita na at pabor pa sa China. Alam na natin. Alam na natin kung bakit siya nagsasalita ngayon at yung kanyang salita, pabor sa China. Kasi dapat daw tanggalin na daw dapat yung mga Typhoon missile. Ano daw ba ginagawa ng Typhoon missile? 'Di ba? Minsan lang siya magsalita about the West Philippine Sea, about the issue of the arbitral ruling. Pero nagsalita nga siya, pabor naman sa China. Kasi kini-question niya, ano daw gagawin sa missile? 'Di ba? Alam na natin yan. Pagdating ng 2028, alam na natin yan kung sino ang nagpapatakbo sa kanya. Yan, di ba? Yan. So, Sara Duterte's strategy is shaming, blaming everyone. No? Pero, hindi ang China. Yan. So, sabi po dito ng isang lawmaker, it seems that Vice President Sara Duterte's political strategy for the 2025 midterm election is to shame and blame everyone except China. Yan, according to lawmakers. House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Paula Ortega, the fifth on Monday, said Duterte has been engaging in mudslinging, but is ironically silent when it comes to issues involving China, like allegation of intrusion in the elections and illegal activities on Sandique. Yan. Sa panahon ito ng eleksyon, mga kaibigan, kung saan meron pong mga illegal na activities ang China sa Sandique. Sandique sa atin yan, Pero mga kaibigan, si Sara Duterte ay wala po siyang pakialam. Hindi man lang siya nagbigay ng komentaryo patungkol sa ginawa ng China. Wala siyang pakialam, no? Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in the campaign but to engage in political mudslinging with hit PBBM, President Bongbong Marcos, administration's allies, but China as her stone-etched template. Guys, alam naman natin kung bakit gano'n na lang ang pagkampi ni VP Sara Duterte sa China. Alam naman natin Sabi po ni Duterte sa isang yung statement niya sa SMNI, malaki daw ang kanilang yung kanilang utang na loob, no? Na malaki daw ang kanilang utang na loob si Jinping. Yun ang pagkakasabi ni Duterte. Malaki ang utang na loob nila kay Xi Jinping, kanilang pamilya, at yung kanilang lugar
Davao City. Guys, Nanay Suling. Oh, si Nanay Suling. Meron siyang ano, building sa China. Eskwelahan. No, meron po siyang sa China. Pinagpagawa po si Nanay Suling. Tapos, yung nanay din ng Duterte, Nanay Suling, matagal po siya na naging teacher, professor sa isang university sa China. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, para maging professor ka, lalo na, mga kaibigan, kinikilala siya, binigyan pa siya ng memorial, yung may rebulto pa siya, no? Ibig po sabihin ng mga kaibigan, once na naging professor ka sa China, hindi ka naman simpleng professor eh. Ano-ano ba yung mga tinuturo dyan? Doktrina ng CPP. CCP, Communist China. Doktrina ng pagiging komunista. So mga kaibigan, talagang rooted, nag-ugat, no? Talagang malalim ang foundation. Malalim ang ugat ng kanilang pagiging komunista, yung pagkakarelasyon nila sa China. Malalim po, hindi basta-basta. Biruin mo binigyan ka ng, pinagawan ka ng building, pinagawan ka ng rebulto. Yan ang dahilan. Kaya, never na nagsalita ng masama si BP Sara sa China. Never na nagsalita ng masama si Duterte sa China. Yung ginawa niya noong 2016, nung nangangampanya, wala pala sa puso. Nambudol lang pala para siya ay makakuha ng boto. Tignan nyo Davao City, sister city ng Xinjiang province. Tapos, yung mga programa sa Davao, puro naka-align sa China. Sino yung napakalaking tulong sa Davao? China. No wonder na kapag nagkaroon tayo ng Pangulo in the person of Sara Duterte, matutupad yan. Ang Pilipinas, wala na. West Philippine Sea, sayang ang pinaglaban ng ating Pangulo. Lahat yan sayang. Magiging province of China na tayo. Yan, mga kaibigan sa totoo lang si VP Sara Duterte, mas malala pa sa kanyang tatay. Magiging puppet na talaga. Kung ang kanyang tatay tuta na nga, ay mas masahol ito. Mga kaibigan. Mas masahol si VP Sara Duterte. At pamumunuan na naman tayo, magkakaroon na naman ng atmosphere of fear, patay dito, patay doon, patay dyan, patay doon, patay doon, patay dyan. Tapos, wala naman pagdating sa ekonomiya ng bansa. Pagdating sa agrikultura, mahal ang mga bilihin, mahal ang bigas, lahat mahal. Wala na naman kasi ang uupo na Pangulo, Sara Duterte, walang alam. Walang alam sa ekonomiya, walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno, walang alam kundi paninirang puri. Yan nga lang ginagawa niya ngayon sa Pangulo natin Bongbong Marcos puro paninirang puri. May ginagawa ba siya ngayong maganda? Wala. Puro paninirang puri lang ang ginagawa niya ngayon. Wala siya ngayong ginagawang maganda, kundi siraan ng ating Pangulo at ang gobyerno. Yan lang ang ginagawa niya. Walang iba. Ba? Greedy.
Yan, si Sara po isang greedy. Okay, basa lang tayo saglit, basa tayo saglit. Okay. Sis Vanji, desperada talaga. Opo, correct, desperada talaga. Correct po kayo dyan. Talagang desperada. Remy Otivar, no to Sarah in 2028. Correct, no? No to Sarah. Yan. Wela San Ramon, no, never Saramao. Correct, no? Huwag po tayong boboto ng ganyang klaseng tao. Sino pa? Okay. Adyak Amo. Basta didili supporter, sila ang marunong magbanta, mana sa poon nilang kriminal. True. Sino pa? Si For Truth, maraming DDS nanood dito. Opo, maraming nanonood sa akin ng mga DDS. Marami po akong viewers na DDS. Kasi galit na galit po sila sa akin, no? Nakaka-high blood sila. Ano pa? Okay. Lorna Rafael, halata masyado ang galawan at pananalita ni Sara Lucring. Pro-China talaga. Tumpak, no? Correct po kayo dyan. And then Renato, Canet versus Kabet, nag-aaway na sila. Ayo po, nag-aaway-aaway po, no? Kanya-kanya po silang kanya-kanyang side sila, no? Yung iba kampi kay Hanelet, yung iba kampi naman kay Girly Balaba, no? Away-away po sila. Ang gulo ng buhay ng mga Duterte. Hindi katulad sa ating Pangulong BBM, iisa lang kasi ang asawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala pong gulo, no? Yan po maganda, no, sa isang leader. Dapat po humanap po kayo ng isang leader na yung ipapalit nyo kay PBBM ay katulad din po sa kanya, no, na iisang asawa, na loyal sa pamilya, loyal sa bayan. Yan po mga kaibigan ang hanapin nyo. Huwag kayong nahanap ng katulad ng mga Duterte na ang daming extra, no? Napakaraming extra. Yan. Yan. Okay. Tingnan lang natin Yan. Sa panahon, kasi itong si Sara, 'di ba? Galit na galit siya. Sabi niya, "Anong gagawin mo sa missile?" Yan. So, paalala lang natin kay Sara Paalala natin kay Sara, nasa panahon ng tatay niya, ay bumili din ng tatay niya ng missile. Yan. Ito, Philippine to acquire missile system from India for $375 million. Yan. Philippines would be the first country to purchase missile system jointly developed by India and Russia to defend its maritime territory. Yan. Yan po, Typhoon missile. Yan. Yan, mga kaibigan, no? So, yan. January 15, 2022, sa panahon po ito ng tatay Sara, no? Panahon po ni Duterte. No, ang Pilipinas po finalized a deal to acquire hindi naman mabasa na to acquire shore-based anti-ship missile system from India for nearly 375 million to beef up its navy. The Asian Nations Defense Minister said. Yan. So, yan mga kaibigan So, anong nito? January 15, 2020. So, malinaw na malinaw po. Ayan po, January 15, 2020. Ito po ay panahon ng kanyang tatay, no? So, ano po ang pinagpuputok ng butsi ni VP Sara Duterte sa panahon ng tatay niya? The same din naman ginawa ng tatay niya, mga kaibigan.
ay bumili din siya, 'no, ng missile. Oh, so ibig sabihin kapag sa tatay niya, okey lang, pero kapag kay PBBM hindi okey, 'no? Oh, alam niyo na. Ibig sabihin niyan para lang makapag-ano siya, para lang, meron lang siyang mapuna, 'no? So, hindi niya iniisip, hindi niya nire-recall kung ano nangyari sa tatay niya, nung ang tatay pa niya ang pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin si Sara Duterte po ay isang babae na bugok at tanga, 'no? Yan po ang katotohanan, 'no? Bugok po at tanga si Sara Duterte, 'yan. Okey, okey. So, sabi po dito, 'no, Manchurian candidate si VP Sara ba ay tagapagsalita ng China para sa 2028. Habang patuloy ang paggigipit ng China sa ating mga mangingisda at sundalo sa West Philippine Sea, si VP Sara Duterte naman ay tila mas abala sa pagbabatikos hindi sa China kundi sa Amerika. Tumpak, kung ikaw ay maka-Pilipinas at alam mo na ang China ang gustong umangkin sa West Philippine Sea at alam mo na ang Amerika ay tutol sa ginagawa ng China, saan ka magsa-side? Oh, dito pa lang malinaw na eh. Malinaw na malinaw mga kaibigan ha. Yung China, siya yung umaangkin sa West Philippine Sea. Yung Amerika, siya yung nagtatanggol na ayaw niya na ang West Philippine Sea ay mapunta sa China. Pero lumalabas na si VP Sara Duterte ay mas pinapaboran pa ang China at galit siya sa Amerika. Guys, eto tanungin ko kayo. From the very beginning, sino ang mga galit sa Amerika? 'Di ba mga communists at leftists? Dito sa bansa natin, ever since, o sabihin na lang natin since President Marcos Sr., kapag may mga rally, pag nagra-rally ang mga komunista, ang mga leftists, ang mga NPA, ano ang nasa placard? 'Di ba mga anti-US? Anti-US sila, galit sa Amerika. Sa panahon ni yung mga nagra-rally na mga leftists, the same 'di ba? Anti-US, ayaw nila sa US. Kapag ikaw ay komunista, kapag ikaw ay leftist, ayaw mo talaga sa Amerika. Number 1 na kalaban ng mga komunista, tandaan niyo 'to guys, number 1 na kalaban ng mga komunista, ang Amerika. Alam niyo ba sa China at saka sa North Korea, yung mga nag-aaral na mga nursery, umpisa sa nursery ha, kinder, prep, umpisa diyan mga kaibigan, tinuturuan na sila. Ini-instill na sa utak nila na masama ang Amerika, magalit kayo sa Amerika, ganito yung Amerika. Kaya nga, yung communist China, karamihan, galit sa Amerika. Kasi yun ang inilagay sa kanila yung doktrina eh. Maggalit kayo sa Amerika. Ang mga Amerikano, ang mga Kano ay ganito, masasama sila, ganito sila, nananakop, etc. etc. Yan ang palatandaan ng isang komunista, ng isang tao na NPA, ng isang tao na komunista. Kapag galit siya sa Amerika, sigurado NPA yan, sigurado communist yan. Tingnan niyo si Franz Castro. Katulad kay Sara Duterte. Magkapareho po si Franz Castro at si Sara Duterte, magkapareho. Galit sa Amerika. Yung si Gabriela, yung sa Gabriela, kasama lagi ni Franz Castro, sa Bayan Muna, galit na galit yan sa Amerika. Si Nery
Mary Colmenares. Galit yan sa Amerika. Magkakapareho yan sila. Iisa ang dugo niyan, ni na Sara Duterte. Ni na Franz Castro, iisa ang mga dugo niyan, mga kaibigan. Yan po, kapag galit sa Amerika, sigurado, komunista. Leftist sigurado. Yan po ang katotohanan. Kaya po galit na galit si Sara Duterte sa Amerika dahil siya po ay komunista. Siya po ay leftist at malamang baka NPA pa. Kasi may mga baril yan eh, maraming baril yan eh. Baka umakyat yan sa bundok dati. 'Di ba? Hindi natin alam. Hindi naman natin alam yung buhay ni Sara eh. Lumabas lang siya nung ano lang eh. Panahon lang nung ano eh, nung naging ano siya, tumakbo as vice presidente ni PBBM. Hindi naman natin kilala yun eh. Nasa Davao lang yan eh. Mayor lang yan eh. Malay ba natin kung anong ginawa niya nung kabataan niya? Baka umakyat siya ng bundok at naging NPA. Kasi bakit galit na galit siya sa Amerika? Tandaan yun guys ha. Ang galit sa Amerika, sigurado komunista, NPA. Yun lang yun. At ang gusto lang ay ang China. Sigurado komunista yan at NPA. Sigurado yan mga kaibigan, 100%. No? 100% yan. Yan. So, yung problema natin, no? Sa isang panayam, no? Sa Melbourne, Australia, sinabi ni Sara Duterte, yung problema natin sa West Philippine Sea, do not make up our entire relation with China. Therefore, there's no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Sandali. Hindi tayo ito ha, itama natin si Sara. Itama natin, no? Yung pagkiling natin sa Amerika, yun ay sa part ng kanilang paninindigan sa pagkampi sa atin pagdating sa West Philippine Sea. Doon tayo kumikiling sa Amerika. Pero yung mga ginagawa nila na iba, bawa, pakikipagyera sa ganitong bansa, wala tayo doon. Kasi, tayo ay mga peace-loving country tayo. At ayaw natin ng gulo. Pero yung ginagawa nila dito sa atin na pagkampi, syempre doon tayo kumikiling. Yung kanilang pagkampi sa ating interes. Kasi ang interes ng Pilipinas ay interes din ng buong mundo. Ang interes ng China ay para lang sa China. Ang interes ng China ay para lang sa kapakanan ng China at ng mga Duterte. Ang interes naman ng Pilipinas at ng Pangulong BBM ay para sa interes ng buong mundo. Bakit? Kasi kapag napangalagaan natin ang West Philippine Sea at hindi ito tuluyang nasakop ng China at ang South China Sea, kapag hindi yan tuluyang nasakop ng China, mananatili ang malaya freedom of navigation. Mananatili ang freedom of navigation na dapat na nai-enjoy ng buong mundo. At mananatili ang kalakalan nakakadaan ng iba-ibang mga bansa diyan para mangalakal, para pumunta sa iba-ibang mga bansa para dalhin ang kanilang mga kalakal. Kaya ang tagumpay natin sa West Philippine Sea ay tagumpay ng buong mundo. Pero kung ang China ang magtagumpay diyan, alam niyo ba ang gagawin ng China? Haharangan nila yan. Wala nang makakadaan diyan. Wala nang freedom of navigation at mahihirapan na ang iba-ibang mga bansa para dalhin ang kanilang mga kalakal sa iba-ibang mga panig ng daigdig. Kasi yan po yung daanan eh. Daanan po yan. Dumadaan po yan almost 70% ng mga kalakal sa buong mundo. At